po ay manggalay na po sa inyong napakagandang pagpapakilala sa akin. Na-pressure naman po ako na. Una sa lahat, nais kong batiin ang ating magalang-galang na punong bayan, Dr. Dalia Loyola, sa ating pangalawang punong bayan, Cesar Ines, sa miyembro ng Sangguniang Bayan, ang ating mga kapitan, ang inang tagapamasid, Dr. Edita Atendido, inang tagapamasid ng preschool, Dr. Manuela Tolentino, mga punong guro, mga mag-aaral, at sa lahat na magsisipag tapos ngayong 2011, isang mapagpala at matiwasay na umaga sa inyong lahat. Una sa lahat, bago ko po umpisahan ang aking talumpati, nais ko munang tanungin ang ating mga mag-aaral. Masaya ba kayo ngayon sa inyong pagtatapos? Nangangako ba kayo na susunod pang mga taon ay pagbubutihin pa ninyo ang inyong pag-aaral? Very good, children. Yan din ang inaasahan ng iyong mga magulang para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. And also, this is my chance to extend my deepest gratitude to Ma'am Lord Barabat. Actually, siya po yung aking unang mentor kung bakit na-discover ang ilan sa aking mga talento. Kagaya ng paglalaro ng chess. Naalala ko pa po nun, ma'am, nagtanong si Ma'am Gal, si Ma'am Barabat ng Galay, sabi niya, sino sa inyo ang marunong mag-chess? Ang sabi ko po, tumaas ako ng kamay. I'm confident enough kasi tinuruan po ako ng aking mahal na tatay nung bata pa po ako. Pero sumigaw po yung isang classmate ko. Sabi niya, si Renibel po magaling sa chess. Magaling sa chessmisan. Yun po ang sinabi nila. At dahil po sa pangyayari yun, mas na-challenge ako na pagbutihan kung ano man ang talentong meron ako ngayon. Kaya naman po dahil sa pangyayari yun, nailabas ko ang talento sa paglalaro ng chess. Kaagapay si Ma'am Barabat. So Galay, sorry kung pasensya na. Sorry kasi ako na Ma'am Barabat ang tawag ko sa kanya. Siya rin po ang aking naging coach nang lumaban ako ng newscasting and broadcasting sa Division School Press Conference, Regional School Press Conference. Ganun din po, naging representative ng National School Press Conference na ginanap sa Malolos, Bulacan. Kaya po mahaba ang aming pinagsamahan ni Ma'am. Kaya naman maraming salamat, Ma'am. Nagamit ko po ang lahat ng talentong yon nang tumutong ako sa mataas na paaralan, sa aking pagkolehiyo at sa aking pagtatrabaho ngayon. Dahil sa talento ng aking pagkasalita at pagdaldal, malaking bagay po yun sa akin. I remember when I was still student. Actually, isang makulit at pagpating bata na mahilig maglaro, makipaghabulan, at makipagtaguan sa ating kapwa estudyante. And it's a nice feeling to be a kid again and seeing all of you here. Kung saan, ako po ay nangarap, nagsikap, at ginawa ko po ang lahat ng aking makakaya upang mapagtapos ng aking pag-aaral. Nung bata po ako kagaya nyo, namulat po ako sa katotohanan ng hirap ng buhay. Nakita ko po kung paano nagsikap ang aking mga magulang na mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Kaya naman hindi ko po yun inaksaya. Namulat ako na kailangan paghalaga natin ang edukasyon. Sapagkat ang edukasyon lamang po ang kayamanang may pamamana sa atin ng mga magulang. Kayamanang hindi mananakaw sa ating inuman. Kaya sa mga magulang, sikapin niyo po mabigyan ng magandang kinabukasan ang inyong mga anak. Dahil balang araw, kung ano po ang inyong tinanim, ay siya nyo rin aanihin. So as parents and teachers, we do put a lot of time and energy into preparing our children for their futures. We indeed need to equip our children with lifelong skills to prepare them for adulthood. Now, it is our collective responsibility na pagtulungan at pagsikapang mabigyan ng magandang kinabukasan at maging huwaran sa ating mga anak. When I was younger, I thought success was something different. I thought success was to be famous, become a star, drive new cars, magkaroon ng mga magandang tahanan, bahay, mabili ang lahat ng ating mga gusto. But now, nag-iba na po ang aking pananaw. Hindi po mahalaga kung gaano kalapit o kalayo ang ating narating. Ang mahalaga po ay kung paano natin nagamit ang lahat ng magandang talento na ibinigay ng Panginoong Diyos.
mahal nating mga guro. Ang pagkamit ng tagumpay ay kailangang buong ang determinasyon, tiwala sa sarili, may pananampalataya sa Diyos, at marami pang katangian upang taglayin natin na makamit ang mas magandang kinabukasan. Lagi niyo pong tatandaan na ang kahirapan ay kailanman ay hindi magiging hadlang sa pag-abot ng ating tagumpay. Manapay, ito po ang magsisilbing lakas at tanglaw natin sa pag-abot ng mas magandang hinaharap. Life is not a matter of destiny, it's a matter of choice. Tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran. Nasa atin pong mga kamay ang ating ikauunlad. Huwag po natin hayaang mawasak tayo ng mga negatibong komento at kritisismo na manggagaling sa ibang tao. Kailangan po natin pagsikapan, itaguyod ang ating mga sarili at bigyang dignidad, hindi lamang ating sarili, maging ang ating mga guro, pamilya at lipunang ating kinabibilangan. Kaya sa mga magulang, isang hamon ang nais ko pong ipabatid sa inyong lahat. Sikapin niyong itaguyod at kung di man igapang ang pag-aaral ng inyong mga anak. Yan lamang po ang kayamanang maaari niyong maibahagi sa kanila. Remember that a good parent is a reflection of a good children. Kaya naman sa ating mga batang magsisipagtapos, mag-aral kayong mabuti, maging masunurin at laging tuktin ang pangaral ng inyong mga magulang. Paunlarin ninyo ang inyong mga talento, bigyang dignidad ang mga sarili, at maging bahagi sa pagbabago ng ating bansa tungo sa ikauunlad nito. Now, girls and boys, I need to tell you how very proud we are of you today. Your amazing brain will continue to stretch and grow like a muscle as you continue learning. It was made to seek knowledge. I urge you to use your rights and talents towards success. And to please, help make positive changes in the world. Malay niyo po, nasa inyo ang susunod na Lea Salonga, Charis Pempenko, maging si Joseph the Artist ng talentadong Pinoy. Kaya sa ating mga guro, mga magulang, cultivate and encourage the students to value those talents. Maring in the future, sila po ang magiging pangbato at pride ng Carmona. Again, congratulations, dear graduates, proud parents, and dear teachers. Mabuhay ang mga magsisipagtapos, mabuhay po tayong lahat, at isang magandang umaga po sa inyong lahat. Marami pong salamat, ma'am. Alam ko magsisilbing inspirasyon yan